serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa makahalagang balita, nilagdaan ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng One Town, One Product o OTOP na ganap ng naging batas. Ang OTOP ay naglalayong mas bigyang prioridad ang mga produkto ng bawat bayan at lungsod dito sa ating bansa. Ayon kay Pascual, ito ay upang mapatibay ang naturang batas at masuportahan ang mga micro, small, and medium-sized enterprises o MSMEs upang mas makilala ang mga ipinagmamalaking produkto. Dagdag ni Pascual, kabilang ito sa Whole of Government Assistance ng DTI na nagpapalakas ng iba't ibang industriya dito sa Pilipinas. Sa huli, sinabi ni Pascual na inaasahang mas makikilala na ang mga ipinagmamalaking produkto ng bawat lugar, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa pandaigdigang merkado. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, mga senador kinondena ang palibagong insidente ng harassment ng China sa tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinaalalahanan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Chinese Coast Guard na hindi mababago ng anumang hakbang nito ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration kaugnay sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Pinaalalahanan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Chinese Coast Guard na hindi na mababago ng anumang hakbang nila ang huling ng Permanent Court of Arbitration na sa Pilipinas ang West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ng Senate leader ay kasabay ng pagod nila sa panibagong harassment ng Chinese Coast Guard sa tropa ng Pilipinas sa WPS. Gate Zubiri, hindi maikakatwiran ng China ang kanilang pag-atake bilang depensa kung ang kanilang barko ay malinaw na mas malaki at mas advanced kaysa sa ating mga sasakyang pandagat. Kinilala rin ng Senate President ang Philippine Navy at Coast Guard para sa patuloy nilang pagtindig at pag-iit sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Minungkay ng mga ni Senate Committee on National Defense Chairman Senador Jinggoy Estrada sa pamahalaan na seryosong ikonsidera ang pagsunod sa mga rekomendasyon ng Senado sa ilalim ng Senate Adopted Resolution 79. Kabilang sa mga rekomendasyong ito ang paghahain ng resolusyon sa United Nations General Assembly o UNGA para ipanawagan ang pagpapatigil ng pangaharas sa mga sasakyan pandagat ng Pilipinas at sa paglabag sa karapatan ng ating bansa sa WPS. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
Sa iba pang mga balita, resupply mission sa Ayungin Shoal, inimungkahi na idaan na lamang sa pamagitan ng airdrop. Ang mungkahi ay kasunod ng panibagong pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa sibilyang barko na inarkila ng Armed Forces of the Philippines o AFP para dalhin ng supply sa BRP Sierra Madre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nilulok ng Pagayong de Oro Rapist ng Dr. Rufus Rodriguez ang militar na idaan na lang sa pamamagitan ng airdrop ang resupply sa mga tropa ng sundalo na nakadestino sa Ayungin Shoal imbis na ilantad sa kapahamakan ng ating mga tauhan at mga sibilyan sa karagatan. Kasunod na rin ito ng panibagong pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa sibilyang barko na inarkila ng AFP para dali ng supply sa BRP Sierra Madre. Ayon sa Mindanao Solon, mas maigi na gamitin ng AFP ang air asset ito. Maaari anya na magkaroon ng decoy planes at mag-deploy din ng military videographer at photographer na sisiguro na may tamang documentation ang resupply mission. Maaari din naman anya na hilingin ng DND at AFP sa ating mga kaalyadong bansa gaya ng US para sa surveillance habang ginagawa ang resupply. Sa ganitong paraan anya ay mas mahihirapan ang China na harangin ang ating resupply mission. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine Navy at Philippine Coast Guard nagsagawa ng pagsasanay kaugnay sa maritime security readiness. Ang aktibidad ay bahagi ng kasalukuyang Armed Forces of the Philippines Joint Exercise Dagat, Langit at Lupa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nagsagawa ng field training exercise sa maritime security readiness ang Philippine Army at Philippine Coast Guard sa Ilocos Norte nitong Sabado para mapausay ang kanilang kolaborasyon sa mga pinagsanib na operasyon. Ang aktibidad ay bahagi ng ongoing Armed Forces of the Philippines Joint Exercise Dagat, Langit at Lupa o AJEX Dagit Pa. Kalahok sa field training exercise ang BRP Ramon Alcaraz o PS-16, BRP Nestor Reynoso o PC-380 at NV-320 Islander aircraft ng Philippine Navy kasama ang BRP Malapascua o MRRV-4403 ng Philippine Coast Guard. Nakilahok din sa ehersisyo ang Special Operations Group ng Philippine Navy at PCG Command sa Northern Luzon Command Area of Responsibility. Ang pagsasanay sa Maritime Security Preparedness ay tatagal hanggang Nobyembre 16 kung saan makakasama din ang Philippine Air Force at Philippine Army. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nais paimbestigahan ng Senado kung paano nakakuha ng authentic government-issued IDs ang mga dayuhan na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Ito ay matapos ibunyag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na ilang grupo ang nagbibigay ng authentic na Philippine government IDs sa mga dayuhan na nagtatrabaho sa POGO tulad ng ID mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, maaaring mayroon pang mas malalim na issue sa intensyon ng mga dayuhan sa pagkuha ng ID ng Pilipinas. Paliwanag ng Senadora, posibleng ang IDs na nagbibigay o na binibigay sa mga dayuhan ay binibigyan ng identity o pagkakakilanlan maging ang mga pugante sa ibang bansa. Sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na lubha siyang kinakabahan sa lakas ng sindikato na gumagalaw dito sa Pilipinas. Giit ng Senadora, lubha itong nakakabahala kaya dapat agad maimbestigahan ng Senado habang dapat ay maging strikto sa mga regulasyon ng POGO sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, nasa 3,000 indigents ang napagkalooban ng bigas at tulong pinansyal sa paglulunsad ng cash and rice distribution o card program sa Bukidnon. Ang card ay isang inisyatibo bilang tugon sa panawagan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumuo ng programa na magbibigay ng tulong pinansyal at murang bigas sa mahihirap na pamilya. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na kumatawan kay Pangulong Marcos sa nasabing aktibidad, malaki ang itinaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa global inflation dahil na rin sa tensyon sa gitnang silangan. Gayunpaman, sinisikap aniya ng pamahalaan na humanap ng paraan upang mapagaan ang buhay ng mga lubhang naapektuhan sa pagtaas ng mga bilihin. Sa ilalim ng card program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, lahat ng benepisyaryo kabilang ang senior citizens, persons with disability, solo parents at indigenous peoples ay tatanggap ng nasa 2,000 piso, 25 kilong bigas at karagdagang 1,000 piso. 10,000 benepisyaryo ang tutukuyin ng DSWD sa bawat distrito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinagkalooban naman ni House Speaker Martin Romualdez ng tulong pinansyal ang pamilya ng broadcaster na pinaslang sa Mindanao kamakailan. Nasa 250,000 pesos ang ayudang ibinigay ni Romualdez sa pamilya ng pinaslang na broadcaster na si Juan Humalon na personal na inabot ni Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS Yusek Paul Gutierrez. Sa isang pahayag mula sa Office of the House Speaker, sinabi nitong mahirap na biglang mawala ang breadwinner ng pamilya dahil hindi alam ng mga naiwan kung paano magsisimula muli. Dahil dito, labis ang pasasalamat ng mga naulila ni Humalon kay Speaker Romualdez at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maging sa lahat ng tumutulong kasama na ang pamahalaang panlalawigan ng Misamis Occidental at Philippine National Police o PNP. Si Humalon ay pinagbabaril sa loob ng kanyang radio station booth habang nagpo-programa at live sa Facebook sa Misamis Occidental noong nakaraang linggo. Nauna na rin kinondena ni Romualdez ang pagpaslang sa broadcaster at sinampahan na ng PNP ng kaso ang 3 suspect. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, itinuturing ni Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na nasa guhit ng tadhana ang pagiging pinuno ng pambansang pulisya. Sa panayam kay Acorda sa Baguio City nitong nakarang weekend, sinabi nito na maging siya ay hindi makapaniwala noong una na siyang piliin bilang ika-29 na hepe ng PNP. Bagaman may mga pangalan ng nais irekomendang pumalit sa kanya, sinabi ni Acorda na pinauubaya pa rin niya ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maliban sa PNP Command Group na kinabibilangan ni na Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Rodel Sermonia, Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Michael John Dubria, at Chief of the Directorial Staff Police Lieutenant General Emmanuel Peralta, matunog ding kandidato sa pagka-PNP Chief sina Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Police Major General Romeo Karamat Jr., National Capital Region Police Office o NCRPO Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates, at PNP Director for Comptrollership Police Brigadier General Romel Francisco Marbil. Samantala, sinabi ni Acorda na sa unang araw ng kanyang pagiging citizen Acorda sa Disyembre na siya ay babawi sa kanyang pamilya, bagamat hindi niya isinasara ang pintuan na tanggapin ang anumang posisyong iaalok sa kanya.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, umaasa si Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na mas mahaba ang magiging termino ng sinumang papalit sa kanya sa pwesto. Sa panayam kay Acorda sa Baguio City nitong weekend, sinabi niyang kung magpapatuloy ang tinatawag na backdoor policy sa PNP, posibleng mabalam ang mga ipinatutupad na reforma at programa sa pambansang pulisya. Partikular na inihalimbawa rito ni Acorda ang taunang pondo ng PNP kung saan bawat pagpapalit sa liderato ay magreresulta sa pagpapalit ng prioridad. Magugunitang sa hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP, umiiral na ang 3 years na fixed term para sa AFP Chief of Staff at mga senior officer nito salig sa Republic Act 11709 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Acorda na miyembro ng Philippine Military Academy o PMA Sambisig Class of 1991 ay nakatakdang magretiro bilang ika-29 na pinuno ng pambansang pulisya sa Disyembre 3. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak naman ng Department of Education o DepEd na makikipagtulungan ito sa Philippine National Police o PNP upang imbestigahan ang pagkamatay ng 2 babaeng estudyante sa high school sa Taguig City. Ayon sa Taguig Local Government, nakita ang 2 biktima na wala ng buhay sa loob ng paaralan sa Signal Village National High School. Sinabi ni DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa na nakikipag-ugnayan na ang naturang paaralan sa Schools Division Office at scene of the crime operation o SOCO kaugnay sa insidente. Nagpahayag ang DepEd ng simpatsya sa mga naulilang pamilya at nag-alok din ng tulong. Samantala, nagpahayag ng buong suporta ang pamahalaan ng Taguig sa pamilya ng mga biktima kasabay ng utos ni Mayor Lani Cayetano na imbestigahan ang insidente. Hinihikayat din ng Taguig ang mga mag-aral na sumali sa mga programa na layong matugunan ang anxiety, depression, hopelessness at suicidal tendencies sa pamagitan ng workshops at group discussions kasama ang mga volunteer mula sa mga faith-based organization. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Council for the Welfare of Children o CWC nakiramay sa pagkamatay ng 2 batang estudyante sa Taguig. Kasabay nito ay nanawagan ang CWC sa mga magulang na subaybayan din ang mental health ng kanilang mga anak. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang Council for the Welfare of Children o CWC sa naulilang pamilya ng 2 batang estudyante na natagpuang wala ng buhay sa loob ng Signal Village National High School sa lungsod ng Taguig. Sa isang pahayag, sinabi ng CWC na labis itong nababahala sa sinapit ng 2 estudyante. Nakikisaan niya ito sa Taguig LGU, sa Department of Education, mga magulang at mga kamag-aral sa layuning mapabilis din ang pag-iimbestiga at malaman ang dahilan ng kanilang pagkasawi. Kasunod niya, nanawagan naman ito sa mga magulang na subaybayan hindi lang ang pisikal kundi maging ang mental na kalusugan ng kanilang mga anak. Mahalagaan niya na sama-samang tulungan ang mga kabataan sa kanilang mga pagsubok sa buhay. Inihag rin ng CWC na bukas ang kanilang makabata 1380 helpline para sa mga nais dumulog ng tulong para sa mga bata. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, tinutukan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang unang araw ng pagpapatupad ng mas mataas na multa laban sa mga lumalabag sa EDSA bus lane. Pinaunahan ni MMDA Acting Chairperson Romando Artes kasama si Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza ang operasyon sa bahagi ng Ortigas Bus Lane kung saan ilang motorista ang maagang nahuli. Karaniwang paliwanag ng ilan sa mga nasita ay dahil nagmamadaling pumasok sa trabaho ngunit tinikitan pa rin ito ng MMDA. Simula ngayong araw ng Lunes, pagmumultahin ang mga lalabag sa Exclusive City Bus Lane at sa Carousel Lane Regulation ng 5,000 pesos para sa first offense, 10,000 pesos para sa second offense, isang buwang suspensyon ng driver's license, 20,000 pesos para sa third offense at dagdag na isang taong suspensyon ng driver's license at 30,000 pesos para sa fourth offense at rekomendasyon na bawiin na ang driver license ng LTO. Kaugnay nito, sumulat si Artes kay Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista para sa malinaw na polisiya sa mga red plate vehicle na dumadaan sa EDSA busway. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 2,000 mag-aaral sa Isabela nakatanggap ng scholarship grant mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni April Racho. Makabukla na 2,110 nga estudyante malipod kadagiti talo nga ili iti probinsya ti Isabela tinaipayan ti scholarship grant iti duwang aldaw a payout ti provincial government. Indauluan mismo ni Governor Rodito Albano III ti panangiwaras ti tulong pinansyal kadagiti estudyante malipod iti ili ti Cordon, San Isidro, Canitiague, babaen ti Boji Rodito Opportunities for Education Winobro Ed. Kaadwan kadagiti nakaawat ti allowance da para iti umuna semestre ti school year 2022 to 2023 ti ili ti Etiague adumanon iti 1,469 ken naggatad iti nasurok 4.5 million pesos. Nakaawat pay dagiti Bro-Ed scholars ti may sasakwa bagas manipod metlaeng iti provincial government. Iti mensahe na impaganetget ni Governor Albano iti kinapateg ti agtultuloy a panang suportar da agingga iti panagturpos dagiti benepisyaryo. Manipod tugay Garaw City dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dumako naman tayo sa Baguio City. Mga negosyante sa Baguio City hindi pa rin kumbinsido sa plano ng LGU Baguio para sa Session Road redevelopment. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Jong Munar. Saan pa nga kumbinsido dagiti kadwan kadagiti negosyante sa Jay Session Road mainaig iti may lunglungalong nga Session Road Redevelopment Project. May basar ti plano dagiti eksperto iti lokal gobyerno agbalin nga inclusive iti nasa nga kalsada tapno makomodar iti pedestrians, motor vehicle, cyclists ken kasamat nga adda iti padabada nga pintura ken uray pay dagiti logo ken signages dagiti aming nga pastek iti naangay nga may katlo nga public consultation so magmamano kadagiti imatendar ang negosyante ti agkitakit ti nasa nga
Redevelopment Project kaputasan nga dalawag no sino dagiti nangamong iti maggasto sa pondo. So magmamano ka dagiti pakaseknan ket iti limitado nga panaka-repair dagiti heritage buildings. Karbingan dagiti negosyante ang mapagtalanead ti logos da ken kasama iti panakosar ti mismo nga kalsada, noise pollution, panakaiputar ti laybay ken iti kinasigurado ti accountability ken transparency ti proyekto asan lang nga nakasentro iti aesthetics. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Mahahalagang batas tinalakay ng Baras MPS sa mga estudyante. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jan Tatad. Pinagtukar kan mga kapulisanin Baras Municipal Police Station ang nagkakapirang importanteng batas sa mga estudyante kan San Miguel Elementary School sa nasabing banwaan. Kabali sa mga itinukar kan Baras MPS ang manungod sa Anti-Bullying Act of 2013, Project Ready, BIDA Program, Republic Act 9165 asin ang mga batas na nakatutok sa kamugtakan kan mga kaakian, arog kan RA 8353 o Anti-Rape Law, RA 7610 o Special Protection on Children, Cyber Laws, asin ang Online Sexual Exploitation on Children o OSEC. Mauot minda sa aktibidad na ini na mabawasan ang mga kaakian na biktima kan pang-aabuso asin makataunin mga importanteng impormasyon sagkod pahiwason ang sa indang kaaraman sa mga batas na nagpoprotehir sa indang mga karapatan. Apwera digdi, hangad man kan Baras MPS na matukdoan ang mga estudyante kung painano protehiran ang sa indang mga sadiri laban sa man iba-ibang klase nin pang-aabuso sagkod kung papanon ninda malilikayan ang paggamit nin illegal na droga. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Police Regional Office 7 Director pinuri ang mga pulis ng Mabolo Police Station na tumulong magpaanak sa isang babaeng humingi ng tulong sa kanilang police station. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Gidaig ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin ang mga kapulisan sa Mabolo Police Station sa ilang gihimo nga pagtabang sa pagpaanak sa usa ka mabdos sulod mismo sa police station. Una niini miduol sa Mabolo Police Station ang live-in partner sa mabdos nga si Glessy Villasteva aron magpatabang aron nga madala sa tambalanan ang iyang kapuyo nga mga nakay ni atong Biyernes sa hapon Nobyembre 10. Paspas usab nga misanong ang mga kapulisan pinanguluhan sa ilang hepe nga si Police Major Eranio Regidor apan dihang mugikan na sila mibutyag si Villastev nga dili na kini niya makaya ug kaanako na gayud kini. Sa tamang sa mga pulis malampuson nga nahimugso ni Villastev ang usa ka batang babae. Dali usab kini nga gidala sa labing duol nga tambalanan aron nga mahatagan og eksaktong atimana. Matod ni Abirin nga dalaygon ang gihimo sa mga kapulisan sa Mabolo Police Station gumikan kay wala gayud sila nagduha-duha sa pagtabang nga mapaanak si Villasteva. Gipasalamatan usab niini ang magtiayon nga misalig og miduol sa kapulisan aron nga mangayo og tabang. Gikan dinhi sa RP1 Cebu kini si Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. 135 barangay sa Iloilo City na kumpleto na ang inventory at turnover ng mga barangay property. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Natapos na ang inventory kag turnover sa mga barangay property sa kadam-an sang mga barangay sa syudad sang Iloilo.
Sa 180 ka mga barangay sa syudad, naglabot na sa 135 ang nakakumpleto sang inventory kag turnover. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Oscar Lim, pinuno sang City DILG, iagin payag nga nag-umpisa sila sang inventory sang Oktubre 17 kag ginalauman nga makompleto ini subong nga semana. Dugang niya nga kalabanan sa 92 nga mga newly elected barangay captains, natapos na ang inventory, lakip na ang mga dalagko nga barangay sa Kalumpang kag San Juan sa Molo kag Kalaparan sa distrito sang Arevalo. Ginapananaw naman sang DILG nga wala sang problema ang pag-turnover sa 88 ka barangay, bangod re-elected ang mga barangay kapitan. Sa karon, mga barangay na lang sa distrito sang city proper ang wala nakakompleto sang inventory kag turnover sang mga barangay properties. Nagpanugyan si Lim sa mga incoming barangay officials nga pangitaon lang ang mga nalista nga propiedad kag hindi na magpatama kay strikto sa pagpangita sang mga gamit. Samtang ang mga propiedad nga hindi na mahimo magamit, kinahanglan markahan nga unserviceable agud hindi na pagpangitaon. Ang mga outgoing barangay officials nga hindi maka-turn over sang husto sa mga barangay properties, mahimo mapasakan sang kaso sang magapungko nga elected barangay officials. Mula sa RP Iloilo, ito si Emero Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Landline para sa Central 911 hotline sa Davao City, dadagdagan. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Gikatakdang magdugang Davao City Central 911 o landline aron mo accommodate sa mga tawag ilabi na panahon sa emerhensiya. Sumala pa ni retired Colonel Alfredo Baluran, ang hepe sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, ana sa unom lamang ang operational nga landline karon nga gitagana sa 911 hotline. Kay nung duman nga daghang tawag ang wala makasulod sa 911 hotline ni adtong milabayng semana nga mga unta og tabang humamibundak ang kusog nga ulan nga may resulta sa baha. Dagan sumala pa ang nanawag og rescue ang wala makasulod sa linya, hinungdan nga migamit na lamang kini og social media sama sa Facebook. Tungod nini, dugang landline alang sa 911 hotline ang ibutang sa buhatan aron nga mas dagang kliyente ang maserbisyuhan ilabi na panahon sa emerhensiya. Hinuon gibutyag sab sa opisyal nga gawas sa 911 hotline, mamahimo usab nga gamiton sa publiko ang social media account sa CDRRMO sa anglit aduna sa mga personahe ang gihimutang nila aron motutok usab sa maong platform. Report gikan Davao City, Sheila Lisondra alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng ating segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Magsisimula na ang operasyon ng dalawang panibagong airline company sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa isang pahayag, sinabi ng Manila International Airport Authority o MIA na inaasahan ang Greater Bay Airlines at Batik Air ay mag-aalok ng flights sa NAIA pagkatapos ng paglunsad ng HK Express at direct flights ng United Airlines nitong nakalipas na buwan. Ang Greater Bay Airlines ay nag-aalok na ng flights 5 araw kada linggo mula Hong Kong patungong Maynila
habang ang Batik Air ng Malaysia ay inaasahang mag-aalok ng flights mula Kuala Lumpur at Maynila araw-araw simula sa Disyembre 1. Dahil sa karagdagang airlines, ang kabuang bilang ng mga carriers na meron sa NAIA ay nasa 48 na kinabibilangan ng 42 international carriers na nagsisilbi sa 57 destinasyon sa iba't ibang bansa. Sinabi naman ni NAIA Officer in Charge Brian Anderson Co na dahil sa karagdagang airlines, malaking impact ito sa connectivity ng airport. Ipinagtitibay daw nito na ang Manila ay isa sa mga may pinakamaraming koneksyon sa iba't ibang airport sa buong mundo. Sa katunayan, base sa 2023 Megahubs Index Report ng OAG, isang global travel data provider, ang NAIA ay nasa 15 pwesto bilang isa sa may pinakamaraming koneksyon sa ibang bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Budget and Management o DBM na nailabas na ang 95.8% ng 2023 national budget sa katapusan ng Oktubre. Katumbas ito ng 5.294 trillion pesos sa kabuang 5.529 trillion pesos ng 2023 spending program. Ang budget ngayong taon ay nasa 5.268 trillion pesos, subalit nagkaroon ng adjustments na nagkakahalaga ng 261.1 billion pesos. Sa katapusan ng Oktubre, mayroon pang 234.9 billion pesos na hindi pang nailalabas sa budget. Sa unang 10 buwan ng taon, ang mga nailabas sa mga ahensya at departamento ng gobyerno ay nagkakahalaga ng 3.07 trillion pesos o 97.7% ng kanilang alokasyon. Ang nailabas naman sa Special Purpose Funds hanggang sa katapusan ng Oktubre ay nagkakahalaga ng 426.2 billion pesos na katumbas ng 82.5% ng alokasyon. Nasa 1.47 trillion pesos o 91.8% ng kabuang automatic appropriation ang nailabas na rin. Kasama ang 1.15 billion pesos para sa retirement at life insurance premiums ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at 10 bilyong piso para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinimulan na ang konstruksyon ng 1.94 billion pesos Bayabas Rockfill Dam na magsisilbi sa mga magsasaka sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Sa isang pahayag, sinabi ng National Irrigation Administration o NIA na ang proyektong ito ay isang makabagong infrastruktura ng irigasyon sa ilalim ng Small Reservoir Irrigation Project. Ang dam na matatagpuan sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan ay pagsisilbihan ang 20,000 magsasaka at nasa 28 ektarya sa loob ng 17 munisipalidad ng Bulacan at 4 sa Pampanga. Ang mahalagang dulot ng proyekto ay ang abilidad nito na tugunan ang iba't ibang problema sa rehiyon, mula sa pagbaha hanggang sa pagpapalawig ng aquaculture at solar-powered pump irrigation. Third Star Builders Contractors at China International Water and Electric Corporation ang gagawa ng proyekto. Sinabi na ang kapasidad ng Bayabas Dam Reservoir ay nasa 55.48 million cubic meters ng tubig. Inaasahan naman ng NIA na matatapos ang proyekto sa taong 2025. Ang dam ay inaasahan ding makakatulong sa supply ng tubig sa Angat Maasin River Irrigation System sa pamamagitan ng Bustos Dam.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha ng Magnolia ang kanilang ikalawang dikit na panalo laban sa Phoenix 107-92 sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Inares Center sa Antipolo. Mula sa pagkatabla sa halftime 51-all, nagkaroon ng konting adjustment ang hotshots para kunin ang tiyempo ng laro at nakapagrehistro pa ng 22 puntos na abante. Nagpasabog ang import ng hotshots na si Tyler Bay ng double-double sa nagawa nitong 32 puntos at 16 na rebounds. Maganda din ang ipinakitang laro ni Gio Halalon sa nalikom nitong 20 puntos, 8 boards at 3 assists. Nanguna naman para sa Phoenix si Jonathan Williams sa nagawa nitong 26 na puntos, subalit hindi ito sapat para kunin ng Fuel Masters ang kanilang unang talo pagkatapos ng 2 laban. Sa isa pang laban, hindi mapigilan si Alvin Tolentino ng Northport para ibigay sa Northport ang 113-103 panalo laban sa Rain or Shine. Sa pinakamagandang laro ng kanyang career, nakascore ang 6'5" power forward ng Batang Pier ng 35 puntos, 9 na rebounds at 4 na steals. Halimaw din ang performance ng kanilang import na si Venkatesha Joyce sa nakuha nitong 30 puntos at 21 rebounds para sa ikalawang sunod na panalo sa torneo. Nasayang naman ang nagawang 32 puntos ni Elasto Painters Import Dawan Summers at ang 15 puntos ni Leo Santillan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napaganda ng Ateneo de Manila University ang kanilang tsansa para sa Final Four pagkatapos ang pahirapang 62-58 panalo laban sa Adamson Soaring Falcons na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Dahil sa panalo ng Blue Eagles, napaganda ng defending champions ang kanilang record sa 6-6 sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament. Nasa ika-4 na pwesto sa team standings ang Ateneo habang bumagsak sa 5th place ang Adamson na may 5-7 win-loss card. Nanguna para sa Ateneo si Sean Kitevis sa nagawa nitong 12 puntos at 8 rebounds habang nag-ambag sina Joseph Abasa at Kai Banungay ng tig 10 puntos. Bukod kay Matthew Montibon na nakascore ng 13 puntos para sa Adamson, wala nang ibang players sa Falcons ang nakagawa ng double digits. Susunod na mga kalaban ng Ateneo ay ang University of the East sa Miyerkules na gaganapin sa Mall of Asia Arena habang kakalabanin ng Adamson ang National University. Sa isa pang laban, nakagawa na naman ng impresibong triple-double si leading most valuable player candidate Kevin Kiambao para pangunahan ang De La Salle University kontra sa University of the East 86-76. Nagtapos si Kiambao ng may 17 puntos, 19 na rebounds at 12 assists kasama pa ang 4 na steals at 2 blocks. Nanguna naman sa scoring department si Mark Nonoy sa nalikom nitong 25 puntos habang nakagawa ng 7 puntos at 11 assist si Evan Nell para sa Green Archers. Dahil sa panalo, napaganda ng Lasal ang kanilang record sa 9-3 para manatiling nasa kontensyon na makuha ang twice-to-beat advantage sa Final Four. Ang University of the Philippines at National University ay magkahati sa top spot ng standings kung saan may kahalintulad silang record na 10-2. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Kinuha ng Mapua Cardinals ang solong liderato sa NCAA Season 99 Tournament sa isang makapagpigil hiningang laro laban sa San Beda Red Lions na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Naging bayani sa laro si Paulo Hernandez para sa Cardinals kung saan naipasok niya ang isang 3-pointer para kunin ang 71-69 panalo, may 15 segundo na lamang ang nalalabi. Ito na ang ika-12 panalo ng Mapua na may 3 talo. Bukod sa naging player of the game, nanguna para sa Cardinals si Clint Escamis na nakalikom ng 21 puntos, 4 na rebounds, 4 na steals at 3 assists, habang nakascore si Mark Cuenco ng 14 na puntos. Ang team captain na si Warren Bonifacio ay nagdagdag ng 11 puntos at 6 na rebounds. Nanguna naman para sa San Beda si Jacob Cortez na nakagawa ng 24 na puntos at 4 na rebounds, habang nagdagdag sina Yukian Andrada at Jomel Puno ng 15 at 9 na puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito mismong si Heart Evangelista na ang nagsabi wala silang issue sa pagitan ni na Marian Rivera at maayos na maayos ang kanilang relasyon bilang magkaibigan sa showbiz. Anya, wala naman daw talaga silang problema ng asawa ni Ding Dong Dantes at meron lang mga taong nakikialam sa kanila na siyang nagpapakalat ng malisyosong chika about them. And paliwanag ng global fashion icon, hindi raw siya nagpapa-interview tungkol sa umano'y mga issue nila ni Marian. Ika nga ni Miss Heart, quote and unquote, I don't want it to be anything that's for publicity. Something like that should be from your heart. And sa panayam kay Heart, sinabi niya na matagal na silang okay ni Marian at meron din silang mga mutual and common friends. And dagdag pa ng actress, quote and quote, Marian and I will always like each other. And it's a true testament that queens should always be supporting queens. And okay kaming dalawa as individuals, so I guess it's just a matter of time. And honestly, I really appreciate her. She has a very strong character, but I really appreciate her kindness and just her heart. And sabi pa ni Heart patungkol kay Marian, kahit very strong ang character nito, ay na-appreciate naman niya ang kabaitan nito. Anya pa, ayoko ng kaaway, honestly. Real queens support each other. It's a testament that it's really the people around us that makes things go bad. And sometimes that person is not our real enemy. It's the people around that makes it worse. So I'm happy. And sa tanong kung posible nga bang magsama ang dalawa sa isang project, sagot ni Heart, quote and unquote, I think for me what's important is in the real world, we're okay, and that's for me is a true queen.
And samantala muling nagsama sa isang event sina megastar Sharon Cuneta at Senator Robin Padilla na naghatid ng good vibes. And special guests ang dalawa sa ginanap na 42nd anniversary celebration ng Viva Entertainment Group sa pangunguna ni Vic Del Rosario. And ibinahagi ng megastar sa kanyang Instagram page ang mga litrato nila ni Robin na kuha sa nasabing event at isang video kung saan kinanta nila kinanta nila ng senador ang Maging Sino Ka Man, ang theme song ng kanilang blockbuster movie of the same title. And makikita sa caption ni Sharon sa kanyang IG post ang pagbati nito ng 42nd anniversary sa nasabing entertainment group. And ayon pa sa mismong post, quotes and quotes, "From your forever Carding," may pagtag pa kay Robin Padilla. And Digna Monique, "We love you." And parang punong-puno ang kalendaryo ko sa 2024. And ito, sandamakmak na fans naman ang naaliw at natuwa sa muling pagkikita ni na megastar at Binoy with matching song number pa nga na ikinakilig ng mga bisita sa pagdiriwang ng 42nd anibersaryo ng Viva Entertainment. And ilan sa mga fans ang nag-request pa kay Boss Vic dun sa manager ng nasabing entertainment group na pagtambalin uli sina Sharon at Robin at gawan ng sequel ang kanilang pelikulang Maging Sino Ka Man. And ito pa speaking of Senator Robin, proud na proud ang asawa nito na si Mariel Rodriguez sa kanyang bunsong anak na si Gabriela matapos itong magkasakit at ma-ospital. And ibinalita ng TV host na nasa maayos na kalagayan ng kanyang anak at nakalabas na rin ng ospital makalipas ang ilang araw na pagkaka-confine. And sa kanyang Instagram account, nagbahagi si Mariel ng mga litrato nila ni Gabriela na kuha habang lumalabas sila ng ospital. Sabi sa post, quotes and quotes, "We are going home today. So proud of you, my baby girl. So brave. Drinking her medicine on time. Not giving mommy a hard time." And nagpasalamat din si Mariela sa mga doktor, nurses at mga staff ng ospital na tumulong at hindi pinabayaan habang habang nagpapagaling ang kanyang anak. And hindi naman nabanggit ni Mariel kung ano ang naging karamdaman ng anak nila ni Robin, pero anya sa kanyang post, kahit daw siya ay nagkasakit din recently. And sa hulihan, nagbigay uli siya ng message para sa bunsong anak. Quote and quote, "Gabriela, my angel, I am happy you are okay. Don't scare mommy like that again. And I love you so much." And bukod kay Gabriela, may isa pang anak si Robin and Mariel. Ang kanilang panganay na si Isabella na magsa 7 years old na ngayong buwan ng Nobyembre. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jolela, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.